Pero bago po mangyari ang mga ganyang klaseng usapan, ulitin lang po natin ha mga kababayan, baka naman pwede mag-subscribe na po kayo kasi sa mga nanonood, 52% hindi nakasubscribe. Pero alam nyo ha, nakita ko yung statistics ha, medyo umaangat na po ito. Marami na po ang nanonood na nakasubscribe. Pero kung maaari pa, yung iba pa, yung remaining na nanonood, baka naman pwede hong tayo mag-subscribe. Okay, ito na nga, pag-usapan na po natin. Alam mo, ito kasing nakikita ko dito sa imbitasyon na ito, Kuno, pinalalabas nila na mahina si VP Sara Duterte. Kasi alam nyo kung bakit. Ito yon, ipapakita ko sa inyo. Yan. Kita nyo yan? Yan. Kita nyo yan? Ito yung kadayawan. Andyan ako sa likod, nakikita nyo. Kumakain ng hamburger. Kasi nambigay ng hamburger. Sa likod kami ni Bastian, dito sa bandang kanan. Etong nasa kanan niya, hindi ho yan ordinaryong tao. Para ho sa kaalaman ninyo. Ito po ay padala ng US Embassy sa Manila. Yan ang kanilang political affairs officer. Political affairs. As a matter of fact, binati pa nga yan mismo ni Baste on stage. Ewan ko, siyempre hindi nababalita na mainstream media yan. Pero sigurado ako, nalaman na ng Malacanang yan. Kaya itong chismis nila na gusto makipag-usap ni Vice President, hindi ka kausapin ni Vice President. Eto, kausap na. Eto pa, chika dyan. Sa kaliwa niya, dapat sa kanan niya, yung ambassador naman ng China. Kaya lang nagkataon lang may schedule. Kaya hindi din nakapunta. Sabi ko nga, ganda siguro nun kung napicturean nyo, ano? Amerika sa kaliwa, kanan. At ito, chika. Ito, chika to, ha? Gusto nyo yung chika? Sige na nga, chika ko na nga. Galing sa aking agila dyan sa Davao City. Ang chika. Matagal nang nangungulit yan. Siyempre, hindi nila i-deny nila yan. Matagal na daw di umanong nangungulit yan, nakausapin si Vice President Sara Duterte at ang mga Duterte dahil sa darating na eleksyon. Kaya alam mo, alam ng Malacanang na it's finish. Sabi nga, finish na. Yan ang totoo, finish na. Kung ayaw nyo maniwala sa akin, let's see. Time will tell. No? Basta yun na lang. At yan po ay ang kanilang, imagine mo, political affair ka ng US Embassy, pupunta ka ng Davao. Diba? Ay alam naman natin, ang ibinibintang nila sa mga Duterte ay pro-China. Diba? Pero bakit na nandyan? At tila, di umano nanliligaw na. Ang balita nga, ang gusto pa talaga nila makausap is mismo si Vice President Sara at syempre to si Baste dahil alam naman natin na pag si Vice President Sara Duterte ang na-impeach, malamang sa malamang ang itutulak ng taong bayan ay si Baste Duterte. At alam nyo ba, ito, sa panchika to, merong isang survey, kasi may isang gagong survey, may lumabas na survey na hindi kumpleto yon, okay? May iba pang survey. May lumabas sa survey, inilagay Leni Robredo and si Raffy Tulfo head-on with VP Sara Duterte and Amy Marcos. Lumamang dito si Leni Robredo. Bakit? Kasi ayaw naman na ng tao kay Amy. Alam mo, ito yung dapat matanggap ng anyone. Hindi pala si Amy ang ayaw nila. Ang ayaw nila yung pangalang Marcos. Aminado rin naman si Amy na nasira talagang pangalan ng Marcos. That's why she asked help from VP Sara Duterte last time to be endorsed dahil tagilid siya. Alam yan. Yung isipin nyo head on, Leni Robredo, Raffy Tulfo, Sara Duterte, and Amy Marcos as vice. Lamang si Leni. Bakit? Dahil ganun katindi ang epekto ng Marcos. Kahit sinong itandem mo kay VP Sara Duterte, kay Marcos, ay babagsak. And don't worry ladies and gentlemen, I don't think pipiliin ni VP Sara Duterte si Marcos as Vice President. I don't think so. Malayo sa malabo yan. Malayong malayo na, malabong malabo pa. Ganon. Pero ito, may isang lumabas na survey na hindi binalita. Head on, Leni Robredo, Tulfo, alam mo kung sino katapat? Baste and Robin. Head on. Lamang na lamang si Baste. Kaya sabi ko sa inyo, maniwala kayo sa akin. Para sa akin maganda ang tandem Baste at saka Robin. Parehong makamasa, parehong may Duterte brand.
Pareho yung, ito yung kung gusto nyo na talagang revolutionary kind of thinker na leader, yung ala Lee Kuan Yew, alam mo yun, kasi ang Pilipinas, hindi pa pwede yung mahinang nilalang katulad ni BBM. Alam mo, magpangalan kayo ng mga presidente, mga leader na namuno sa Pilipinas na inuuna yung pagiging inarte, inuuna yung pagiging professionalism, inuuna yung pagiging statesman. Ano nangyayari? Wala. May nangyari nung magkaroon tayo ng presidente nagmumura. Kaya kailangan natin ng ganun eh. Ang Pilipinas, kakaiba na ho. Saan ka makakakita Asian countries, ladies and gentlemen, pinagbabawal na vape. Alam niyo kung bakit? Talamak na kasi yung mga carts. Alam mo yung carts? At saka yung K. Nakalimutan ko na yung K. Basta. Ultimong branded vape. Yung bala niya, ang laman droga na. Talamak na yan sa Pilipinas, hindi nila alam. Hindi. Alam ng gobyerno, pero hindi alam ng mga nanay, ng mga pamilya, pero sobrang talamak na po yan. Sobrang talamak na. Yung carts, yung marijuana, sobrang talamak na po yan sa Pilipinas. Kaya nga, pinagbawal na ang vape sa ibang lugar. Pinagbawal na. Alam niyo kung bakit? Kasi doon napapalusot ang droga. Yung singot-singot, wala na yan. Sabi nga nila, di ba, yun daw yung poor man's drug something. Pero sa ibang bansa kasi, kaya nung nakita nila kaagad, ito na pala ang bagong trend ng droga ngayon. Yung nanginginig-ginig ka, yung mga ganun-ganun. Tinanggal ang vape. Ganun. Tayo, baryotic pa rin tayo. Ano yan, vape? Vape, okay yan. Kaya kita mo lahat ng kabataan. Ano na, binabanatan ngayon, nagbe-vape na sa club. Alam ko kasi nagka-club ako eh. Di ba? Pero sa totoo lang, papansinin nyo, tangin na nasa club, ang dilim-dilim, naka-shades. At least ako, light, yung ganito lang. Yung alam naman, syempre, ganun talaga lagi ko suot. Para hindi makita eye bags ko. Pero kita pa rin yung mata ko. Pero marami ho dyan naka-shades. Alam nyo kung bakit naka-shades? Sensitive pag naka-party drugs. Ang ilaw. Ganun na ho. Hindi. Alam naman ng mga club. Alam nga ng mga security. Pero pinababayaan lang nila. Ang dami na hong na-read na mga JTB. Nakalat yung mga yan. Pero ano nangyayari? Nga, ang gobyerno. Kaya nga alam mo, nako, tingnan mo. One day, isang araw, baka ang unang mag-ban ng vape, Davao City. Antayin nyo. Sa tingin ko kasi ngayon yung curfew nila nananatili yun eh. Kahit ang dami kong nalamang kwento na ang dami na naglalabi ng mga opisyal ng gobyerno at nilalakad yung 1 AM curfew sa Davao. Marami na. As in, di ba akala nila, okay to si ano? Kasi si PRRD, medyo lenient siya, mabait siya, pero galit sa paninigarilyo yan. Dahil nga sa nangyari sa kanya, na may, di ba, tinamaan siya nung para sakit sa sigarilyo. Nung si VP Sara Duterte nung naging mayor, mas stricto daw. Ine-expect nila nung si Baste ang mayor, ano to, puro tattoo to. Chill to, umiinom to. Magiging mas lenient. Hindi ho. Mas mahigpit pala si Baste. Ngayon na napag-alaman ko. Yung sa coastal, yung lakaran. Alam mo yung lakaran ng mga tao doon, no? Naglalakad kami dyan eh. Yung may mga nag-iihaw-ihaw. Nung una pala, yung mga mesa dyan, umaabot na sa karsada. Kasi marami nagiinuman dyan. Hindi pala nagiinuman. Kumakain, nag-chill. Sa coastal yan eh. Malapit eh, lalakad-lakad lang doon. Sarap doon eh. Totoo, sarap tumambay doon, sarap kumain doon. Chill lang. Alam mo, malapit na sila sa kalsada. Yung buong walkway. Pinatanggal ni Baste. Maraming nagalit doon kasi parang kumina yung negosyo namin kasi natanggal yung lakaran dito. Kasi nga, kay Baste, ang priority niya, syempre mas bata eh. Hindi ko masasabi si VP Sara Duterte hindi bata. Kaya lang nakakapunta yun sa mga lugar na gusto niya itsura ng Davao, parang Singapore. Ganun yung style ng pananaw niya. Modern, pero strict. Alam mo yun? Kaya kahit ang dami naglabi na nagsabi, tanggalin na yung liquor ban, humihina ang negosyo. Sabi pa nga niya, para bagang humihina ang negosyo, ba't ang dami nagbubukas na bar? Hindi humihina ang negosyo dahil sa liquor ban. Mahina lang kayo sa marketing siguro, kaya kayo humihina. Which is true. Nag-clubbing kami doon eh. Lahat pinuntahan ko, hindi ko kasama si Baste. Kasi kami lang nila Boss Dada at saka ilang friends. Nag-ikot-ikot kami dyan, nila Tio. Puno naman eh. Kaya lang talagang pag alauna na, bukas na ilaw. Nagkakasiyahan yung mga bakla doon eh. DJ kasi gago rin eh. Gagong matino ibig sabihin nito. Yung DJ bigla naman nagpatunog ng Make me water. Siyempre, alam mo na pag water na yung tugtog. Alam mo yung kanta ni Tyra ba yun? Tyra na water.
Ito mga bakla, talagang kumuha na ng tubig. Binus-bus, take me water. Bus-bus na sa katawan nila ng tubig. Ayun, tigil na. Kasi nababasa na yung club. Maganda pa naman yung club. Hindi, pero tama-tama naman. Alauna na. Nung alauna na, binuksan na yung ilaw. Sabi ko, ano to, Dubai? Kasi hindi pala Dubai, Qatar. Naalala ko sa Qatar, ganun eh. May oras lang eh. Hindi asaya-asaya ng mga tao. Habibi yun! Di ba yung kantang Habibis? Masayo-sayo sa mga club yung mga Arabo. Gumaganyan-ganyan para mga ulol eh. Tapos biglang, alauna na, bubuksan yung ilaw. Ewan ko kung alauna o alas 2 nung panahon namin. Alas 2 ata. Alas 2 pagbukas yung ilaw. Nakita ko yung kahapon, sabi ko, ay, ang sad. Pero alam mo yun, kaya tuloy walang crime din kasi mas priority kasi yung kailangan safe, umuwi kayo sa bahay, mag-aral kayo, hanggang alauna lang kayo pwede magliwaliw, magtatrabaho pa kayo bukas para maging productive yung city. Kasi there's a study eh, ginawa nila ng study yan, nas nagiging productive yung city pag hindi masyadong ganon. Which is true. Kaya sa Metro Manila, ang daming bobo. Hindi mo napapansin? Hindi ko inapi mga taga Metro Manila. Ako, dito ako nabuhay. Dito talaga ako lumaki. Pero ang dami yung sabit na utak dito sa Maynila. Pumunta tayo sa club. Pakinggan nyo yung usapan ng mga Gen Z sa club. Inang bobobo. Yung ba? Hindi ako nagbibiro Sa totoo lang, ang dami ngayon yung mga geng-geng. Akala nyo, yung mga geng-geng, yun yung nasa BGC na mga naka malalaking suotin. Maraming geng-geng din sa club. Oh. Social na mga geng-geng. Kasi pag sinabi mong geng-geng, yung para mga gangster-gangster. Marami rin sa club na geng-geng. Ang gaganda. Ayos lahat ng ilong. May mga tato. Magaganda ang balakang. Malagaganda ang hinaharap sa buhay. Pero pag pinakinggan mo yung usapan nila, kasi chismoso ko eh. Ang tatanga. Sabi ko, kung nandito si Rizal, nagwala na yun. Sa totoo lang. Kung nabubuhay si Rizal, pinapatay niya siguro yung DJ doon. Yung pinapatay yung tugtugan, hindi yung DJ. Pinapatay yung tugtugan. Bakit? Wala na eh. Ay ko, patay kang bata ka, parang wala nang kinabukasan ng Pilipinas. Kasi supposedly, yung kabataan, the next generation are the entrepreneurs, sila yung mga negosyante. Hindi. Alam mo kung ano nangyayari ngayon? Ito, walang biro ito Sorry to say and this is really sad. Alam mo kung ano nangyayari ngayon? Dumadami scammer. Bakit? Mga walang trabaho, tas nag-TikTok. Nag-TikTok, naging affiliate. Nung nag-affiliate hala, sige paliwanag. Alam mo, itong produkto na ito, pag ginanto mo, ganyan-ganyan. Tapos talaga malinis. Pero sa totoo lang, pag binili mo, scam. Ilan sa inyo may experience na ganyan? Di ba? Sa totoo lang, wag kayo. Hoy, ako ho. Minimum mga 5 ang ina-add to cart ko araw-araw. Tapos, buti na lang yung mga pinipili ko, yung mumurahin lang. Alam mo yun, sa 10 siguro na na-add to cart ko, mga 1 o 2 lang ang nagsasabi ng totoo. Kasi parang convincing yung mga scammer dyan sa TikTok. Alam mo kung bakit? Kasi ang dami sa mga Pilipino ngayon, hindi na nag-aaral, walang trabaho, naging bobo na, ginawa? Nag-TikTok na lang, tapos nangi-scam na lang ng kapwa. Kaya puro ang produktong hindi ko naman sinilalahat yung mga naging affiliate lang. Kasi maraming produkto sa TikTok na walang nagbebenta. Kasi walang komisyon. Pansinin niyo, bakit na walang komisyon yung produkto na yun? Kasi yung produkto na yun, talagang may quality. Hindi niya na kailangan ng nagbebenta. Talagang binibili sila. Pero pag may nagbebenta, tapos ang mura-mura, matik yan, pangit yan pagdating. Ang dami ko ng returns. Ito, kilala na nga ako nung JNT. Sa dami kong returns kasi pag nakita mo sa ang laki nung parang supa na higaan. Tapos pagdating sa'yo, unan. Pero yung nagbebenta, grabe makakumbinsi scammer na eh. Sabi ko, ito mga Pilipino rin, galit na galit sa gobyernong scammer, mga politikong scammer, pero pagdating sa TikTok, mga scammer din naman. Di ba? Nakakaputi itong sabon na ito. Naubos na ako ng 1 kilo, hindi ba ako pumuti? Hindi ko naman sa inaano, no? Ano ang punto ko dito? Bakit? Now, etong picture na to, yung katabi niya, mukhang Pilipino yan, pero hindi Pilipino yan. Half po yan, I think, Puerto Rican, half Puerto Rican American. Kaya nga tinan mo yung katabi niya, yung babae, American talaga. Alam mo, nakakakita kasi sila ng magandang leadership sa mga Duterte. No wonder, they are now di umanong sumusuporta na sa mga Duterte. Watch out, I'm telling you. And they have no choice. You know why? Hindi mo pwedeng dayain ng numbers, ang survey. Etong panahon na to, ginigipit lang nitong gobyerno to. Pero watch out. Before mag-2028, marami na magtatalunan.
Ngayon, they're doing their best para ma-disqualify si VP Sara Duterte sa presidential race sa 2028. Todo nila yan. Lahat ng power, lahat ng pera, lahat ng panggigipit, gagawin nila yan. Gagawin nila yan. Pero isang bagay ang hindi mo madideny. The people talagang may tiwala sa mga Duterte. Kasi nga, alam mo yun, yung mismong works or action or accomplishment na nagawa nila, walang kaya mag-compare. Di ba tawan-tawa nga sila, bumaha sa Davao. Wala pang isang araw, tapos na. Maayos na, mabilis bumaba. Kasi, alam nyo, normal ang bumaha. Ang hindi normal, yung magtagal. Katulad na nangyayari sa Bulacan. O, di ba? Yan, sinumpa tuloy itong si Bulacan. Yung mga nangyayari sa Pasay, sa Makati, sa Maynila. O. Ito, wag mo natin anuhin ha. Ang talagang may kasalanan po niyan, para sa kalaman natin ang sisihin po natin, Congressman. Hindi po yung mga mayor. Kasi minsan, wala namang kontrol ng mayor eh. Although they have a little sa paglilinis, pagtapon ng basura, pag may mga ganyan, mayor may kasalanan yan. Pero pagdating sa project, DPWH kasi po yan eh. Yung sabihin ng DPWH, national government. Yung presidente yan. With coordination, syempre doon sa congressman. Kasi ganito yan, ang dynamics niyan, the mayor, hindi naman sila nasa ilalim ng congressman. The congressman is the representative of every district to the national government. Sila gumagawa ng batas, sila ang kaya nga nasa Congress sila, kaya nga ang tawag sa kanila representative. So, sila yung maglalabi, kailangan namin dito ng proyekto, parang hawa nyo na sa distrito namin. Yun ang kanilang purpose. Di ba? Aside from making laws. So, ibig sabihin, yung mga congressman talaga ang dapat sisihin pag nagbabaha sa mga distrito nyo. Hindi, yung mayor kasi, ang mayor, hindi naman sila makakalapit sa national unless, alam mo yun, biglan sila ng sobrang kaalyado ng presidente yung mayor na yun, na binasbasan sila ng sobrang daming pera. Pero ang talagang may trabaho niyan, congressman. Kaya nga alam mo, sad to say, eto bakit? Kasi meron dito isang kupal na nagpapakalat na naman ng fake news. Tawan-tawa nga ako eh. Sabi ko, ito talagang tao na to. Ito. Ay, wait, hindi yan. Ito. Ito siguro pwede ko rin sabihin ito, no? bilang bishop. No? Mukhang pati ang Diyos nagagalit na rito. False prophet talaga ito si Abante. Tingnan nyo bakit daw nagagalit ang Diyos? Grabe, sabi ko, how dare you use the name of God for your politics? False prophet ka talaga? Sobra kang false prophet. Inaalaw niya na yung baha eh. Baha na sa buong Luzon. Tama na sana, di ba? Tingnan nyo kung sino may kasalanan. Anong ginagawa ng ating Vice President? Nagpupunta sa iba't ibang bansa. Just imagine meron tayong impeachment court dito. Dapat maharap siya. Nagagalit daw ang Diyos kaya tayo binabaha. Tapos, hinahanap niya si VP Sara Duterte. Anong ginagawa? Hindi ko alam kung tanga o bobo o talagang false prophet itong tao na ito. Ang Vice President, never niya naging trabaho o maglinis ng baha, maglagay ng flood control. Kayo yan eh. Trabaho niyo yan. Mga congressman. Kayo nga'y maraming allocation dyan eh. Ang Vice President hindi naglalagay ng allocation. Ang trabaho ng Vice President, antayin na mamatay yung presidente. Patay na po ba yung presidente? At hinahanap nyo si Vice President para sumulusyon sa baha? Ganyan na baka kahina ang tingin nyo kay Marcos? Nangahanapin nyo yung Vice President? Anong katangahan yan, Abante? Anong katangahan yan? Sa totoo lang. Alam mo, ako naniniwala ako kaya hindi lumalago yung church mo. Sobrang sablay ka eh. Sobrang kaya hindi lumalago yung church ito. Nakita nyo ba yung church ito kung gaano kadami? Hindi ko inaano pero grabe. Napaka-false prophet. Mantakin mo. Nagagalit na daw ang Diyos dahil sa baha tapos bigla sisisihin si VP Sara Duterte. Grabe yung ano mo. Tinamulitin natin yung pag-twist niya Ito siguro pwede ko rin sabihin ito, no? bilang bishop. No? Mukhang pati ang Diyos nagagalit na rito. Inaalaw niya na yung baha eh. Baha na sa buong Luzon. Anong ginagawa ng ating Vice President? Nagpupunta sa iba't ibang bansa. Just imagine meron tayong impeachment court dito. Dapat maharap siya. Saan siya? Nasaan siya ngayon? Gusto kong tanungin, nasaan ba siya ngayon? Meron akong nakita na video. Sumasayaw pa siya. Nasaan ba siya ngayon? Hindi ko alam kung false prophet to o bobo din eh. Ba't tingin tanong sa Senator Judge? Required ba umattend ang Vice President o yung ini-impeach na tao to explain herself? First, this is how stupid you are, Abante. Alam mo,
Itong impeachment na to ay parang korte ito. Ang burden of proof ay doon sa taong nag-aakusa. Meron nga tayong tinatawag sa korte na trial by absentia. Ibig sabihin, ako bilang inakusa, a-attend lang ako doon sa arraignment. After that, yung lawyer ko na ang haharap. Ngayon, yung nag-aakusa sa'yo, patunayan niya lahat ng akusasyon niya. Tapos, i-cross-examine nung aking abogado kung sino man yung witness na ihaharap at pasisinungalingan yung sinasabi nitong nag-aakusa. Yun ang takbo ng korte. Tanga ka ba, Abante? Ako nagtatanong lang, ha? Tanga ka ba talaga? Nahahanapin mo doon yung inakusa? Bakit hindi mo kausapin yung mga tanga mo mga kasama dyan sa Congress? At sabihin mo na ayusin nyo naman yan. Nasa atin ang burden of proof Para patunayan talagang wala nang yung tiwala ng taong bayan kay BP Sara Duterte. Nasa inyo yan Tapos hanapin nyo ngayon si BP Sara Duterte. Manigas kayo. Hindi niya trabaho mag-appear sa impeachment. So ano ba nang gawin ni BP Sara Duterte? Wala kayong pakialam. Ayaw nyo ba nun? Hindi humarap si BP Sara Duterte, partida para mawala ang tiwala ng taong bayan sa kanya? Partida na yan, bakit wala? Alam mo kung bakit? Kasi kung talagang threat kayo, kuwari, threat yung accusation niyo ay merong timbang at threat, baka umatin pa si BP Sara Duterte. Hindi, walang kwenta lahat ng mga paratang ninyo. Wala nang nanonood sa impeachment Kaya nga ako, ayoko na i-discuss yung impeachment. Wala namang bago dyan Wala nang saysay. Tsaka mantakin mo Eto, gamitin natin yung logic mo. Mr. False Prophet Abante. Isipin mo nag-impeachment ngayong araw na to. Tapos ganun binaha ng ang buong Pilipinas. Hindi pala buong Pilipinas. Sorry, Metro Manila. Hindi ba pa sa tingin mo, pahiwatig din ng Diyos yun na itigil nyo na yung lintik na impeachment na yan?